Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa akong ipangampo nga nalimbag yun. Abi ni mo no, kaning pastor, itagsa-tagsaon gina niya ng mga member dre. Ako asa gagalingkod ka, sa galingkod. Iampo mo gina nato nga pasimbahan na si kana siya Lord, pasimba siya iyang pamilya na. Salamat Lord nga si Mr. So-and-so, Mr. Mrs. So-and-so, simba itong Wednesday. Ngunana ba? Ngunana na siya. So, ngunana, itong usaon nga na pastor man ta, di mao mo gina pamagi kung kuno, di ampo ginatos Ginoo. Abil mo, ang pagi simbahan, ampo rin yun ay. So, gahapon, ang sulwinay sa tong choir, pulo kabok ilang na save. Mao na nga tanawa ilang kanta gamahanan kayo. Dayon si Doy day mahatag og kuan tracks. Kay diha man sila yan then sulwini nga ni Russell. So motong pulo ang ilahang na save gahapon. Salamat na siya. Ang atong tracks distribution nagpadayon na siya atong gahapon 11 may kabuok, ikaduha, duha bata, si Amira o si Anan. So, diha, koyog silang Jek, silang Jok, si Roslyn, si Lisa. Roslyn, kaoblan, si Roslyn o si Lisa. Di Ashley, koyog na sila hapon. Si Bibi, koyog na sila. Si Bingbing, then si Jade Gadrive, then si Orange. 11 may hapon, basta 11 pod kamais ang ako napalit. Okay kayo kay kami man tanan mga ogmais. Dayon, balikon ako katong announcement ni Jade ganiha, ang DBBS na to magsugod og April 27 man to no? 27 o end of May 1. Dayon nakinahanglan tag voluntary teachers. Lantag voluntary teachers nga mo tudlo siguro ang uban siguro mo assist lang og pagdagpi ang mga bata ba. Dayon kinsa tong naay mga bata diha paapila na inyong mga bata para si Nel, imong anak Nel, paapila na dere o sa DBBS Nel. Dayon, di ba na kayo mga bata yung mga kuanyong? Bata pa? Ha? Dako na dito? Ay nako. Ang gamay pa mo kula sa una itong dalao ni mo. Mudi ay? 9 to 11 ko ang oras. 9 to 11. Ito pa, kanang mga inyong mga anak, ihato dire before 9, dahil mahuwan po alas 11. Kaning atong Sunday School, kaning DBBS na to, nanay kwarta, gihatagan ni Helen Romarate og 2,000. Nanay funding din niya sa nanay ipakaon sa mga bata. Yung mga kani atong DBBS. So, salamat po ta sa matag usa nga nag-support financially aning church. Financially para sa church o financially para sa atong mission. Atong mission nga ato na nga padala atong mission atong isang adlaw siguro to nakadawat ko sa Facebook og confirmation sa gipadala ni Russell nga kwarta dito sa ato clearing house. So, balikon ako nga salamat sa financial support sa matag usa. O nakoy hangyo ninyo kaya ang atong streaming nga gi-publish ni Jimbot sa Facebook, naaman sa Facebook atong streaming. Nanata diha naghatag og mensahe. Kani atong mensahe dinhi naa diha sa Facebook.
So ang inyong role lang ana na siya, kung namoy mga amigo, istoryahin sila nga naay tayong mga wali diha sa Facebook. Si Mr. Pastor Mantos mo gawali diha. Papaminawa sila, mas mayon ta makapaminaw sila, makasabot, then masave. Maura na atong tuyo na, wala na tila yung tuyo, masave lang. So, si Jimbot anak mo yung hasol, di ko kabalo anak siya, pero si Jimbot anak mo yung himo anak atong streaming sa atong mensahe di sa Facebook o salamat na anak siya. So, mao na ang atong mga ipahabalo sa matag usa. Padayon ta, mas maayo na lang nag-ceasefire ang Middle East. Nag-negotiation karon nga nag-middle ang Pakistan foreign minister mao nag-middle anang gira karon sa US, Israel o Iran. Kanang Lebanon wa na labot sa ceasefire nila. Kay kanang Hezbollah sige gyapon pamumba sa Israel. Si Israel po bombahan po sila di asa pa utang na Israel. So mao na ang hitabo karon diha sa Middle East. Ako ganino personally, di ko gusto malinaw na siya. Gusto ko kay ingon mo gusto dugmokon ko na sila kanang Iran. Gusto ko madugmok na lang Iran diha. Maanihilit patanan ba? Kay gawas dili siguro pod manihilit daghan biyang Christian po diha. Ang kusog kay nga growth sa Christianity na diha sa Iran. Nas Iran. Mahintag doon na regime change ba mautro na ng regime sa Iran. O mobalik di as palabi katong anak sa Juan sa una pro-America na lang mo develop na ng Iran siguro. So mao na ang kalihukan ron sa Middle East. Ang uban siguro nakaagi na sila sa Strait of Hormuz. Ang balita god kanang balita bitaw na balita nga giagian na ning agi na mga barko sa Strait of Hormuz. Napoy uban, wala pa, gibabagan pa, kay panguha pa ang mga bomba sa gibutas dagat. Yun ana ang depende lang sa announcer ba, sa announcer na mabasahan na to, mapaminaw na to ang kini ang kaning ang mga balita. Anyway, mauna ang atong mga announcement o ang atong hitabo sa atong kalibutan. Di ta magdugay, manindog ta atong basahon ng Luke 23:43. Luke 23:43. Okay na mo? Okay, kami basa ng Luke 23:43. Ready, read. Apo, tama na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoong nagapadayon sa pagsimba kanimo Amahan, bisan pa sa mga hitabo sa kalibutan. O salamat kay Ginoo sa imong mga anak nga nagapadayon sa pagsimba kanimo Amahan. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo ni imong ulipon. O salamat kay Ginoo sa awit sa choir, manindot nga awit sa choir, salamat sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teachers sa mga hamtong. Tagaan mo wisdom Ginoo, kasing-kasing mapailobon ang among Sunday school teachers sa kabataan o among pasalamatan ikaw Amahan. Dios nga langit no, diri kahaponon, tagaig igsusulti kini imong ulipon, kuha ang mga lama sala, tabuni kami sa bililo ni mandugo. Ug among ipangamuyo Amahan, nga ikaw gayod magapatiliwala karon samtang magasimba kami kanimo. Amahan na mo langit nun, abuga ang mga evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Okay, manlingkod ta. Kani atong mensahe, ako lang gusto ipahibalo
in advance nga kita nga church, especially ako, mutuo kog dispensation. Mutuo kog dispensation. Unsa man ang dispensation? Kanang dispensation sa kada panahon lain-lain ang pamaagi sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Muna dispensation. Upat ka verses na diha sa Biblia nga naghisgot og mga dispensation. Pero namo koy uban dili mo tuog dispensation. Ako mo tuo ko. Now, kani ato mensahe karon, dispensation is sa Old Testament. Ako lang mong tagag-example sa dispensation, ha. Panahon ni Adan ug si Eva, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ay mugkaon ang kahoya. Bunga ang kahoya, mukaon mo, patay mo. So, mao na ang dispensation sa Ginoo ng panahon na. Panahon ni Noe, ang dispensation ang pagis kaluwasan ingon sa Ginoo, Noe, paghimog arka. Naluwas sila, pinagis arka. Panahon ni Moses, ingon ang Ginoo, mutuman mo aning balaod. Maupod na ang dispensation panahon ni Moses. Panahon sa early church, ang mga Hudiyo, early church, paghuman sa kamatayon ni Jesus Christ, ang mga Hudiyo, ang pamagis kaluwasan sa Ginoo is, giingnan silang Pedro, mutuo mo at gilansang sa cross, pag mapabaptize mo tubig, maluwas mo. Pagkahuman na ito, mao na ilahang dispensation po. Pagkahuman na ito, gipatay nila si John the Baptist, gilansang nila sa cross si Jesus Christ, dayon gibato nila si Stephen, nga nagwalis pulong si Ginoo. Paghuman na ito, ikaw ng Ginoo, Paul, alidiri Paul, pagwali dito sa mga hentil. Nagwali si Paul, ingon si Paul nga, ang atong kaluwasan, pinaagi sa unsay nahimo ni Jesus Christ dito sa cross, alang kanato. Nagunsay din siya dito, nagpaagas o dugo, nagpansan sa cross. Ang atong kaluwasan karon mutuo to sa gospel. Muna nga to ang dispensation. Now, kani atong gibasa karon Luke 20:43, dispensation ni sa Old Testament. Old Testament ni siya. Maminaw lang mo kay matingala mo nga anong makaingon ta nga dispensation ni sa Old Testament. First is ang New Testament nagsugod na katong pagkamatay ni Jesus Christ. Kaning panahon na wala pa ni mamatay si Jesus Christ. Mao man ni ikaduha ka pulong nga gisulti ni Jesus Christ dito siya sa cross. Atong mensahe atong isang Domingo, di ba? Si Jesus Christ triumphal entry to ni sulod sa Jerusalem. Kabalo naman siya nga ilansang siya sa cross. Pagka nalansang na siya sa cross, then na first saying, na second saying, ang second saying mauna niya siya. And Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, shalt thou be with me in paradise. So, ingon rin, o si Jesus may ingon nga to kaniya, kinsa man ning kaniya, mahibalaan rin mo ni, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kanimo, karong adlaw, ikaw magauban kanako sa paraiso. Okay. Kanang paraiso, kani nga paraiso, ako pa na i-discuss dire, kay mao ni ang hinungdan nga, kanini Asya, dispensation ni sa Old Testament. Ato mensahe karon naguluhan ni siya, today, thou shalt be with me in paradise. Okay, so ang tema nato karon is the grace of Christ that saves even at the last hour. You see, ang grasya ni Kristo nga makaluwas bisan pa sa katapusan nga oras sa imong kinabuhi. Mabitaw na nga kanang bitaw himalatyon, kanang himalatyon ba? Di nakasulti, ana siya, di nakasulti. Pwede pa na nato sulwiningan. Sulwiningan. Ang mayo ana, gunitan na natong kamot. Imo lang istoryahan. Kay ang tao, God, before mamatay ang tao, ang katapusang organ nga ma-destroy niya, dalunggan man, katapusan nga organ. So,
Pag nagtinga pa na siya, di na kayo igo lang mo, banganga, di na mo, musiga ng mata, makadungog pa na. Makadungog pa na. So, imo nang istoryahan o John 3:16, istoryahan mo na nga, mauni ang John 3:16 na-explain mo maayo, dayon, mo, dawato nimo si Jesus Christ, kay mong bugtong personal ng manluwas. Sabi nimo, makadungog pa na siya. Gunitan nimo ang kamot. Ino nimo nga, dawaton ba nimo si Jesus Christ kay mong bugtong personal ng manluwas, kung imong dawaton, kumuta kong kamot. Pag kumot niya sa imong kamot, ning dawat na ni Jesus Christ. Save na. Save na. The grace of Christ that saves even at the last hour. So maunay panalitan, may tabo na nato bitaw, doon na inyong mga parente diha o magtinga ba o di na musulti. Sulwiningi istorya John 3:16. Nga si Jesus Christ nagpakamatay nimo alang aron lamang ka makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang imong buhaton, dawata si Jesus Christ kay imong bugtong personal nga manluwas. Kung imong dawaton, di akong gunitan imong kamot, di kumuta akong kamot. Ug kumuto niya imong kamot kay dinhi sa kasulti. Save na. Masave na. Mao nang ang tema nato karon, the grace of Christ that saves even at the last hour. Even at the last hour. So, kaning senaryo, kaning scene nga niya kanato karon, in one of the Gospels, is one of the most solemn moments in all Scripture. Our Lord Jesus Christ is hanging on the cross at Calvary. Aning panahon na dito sa cross Calvary. Around him, doon ay mga sundalo, daghang mga sundalo, gibugal-bugalan siya. Dayon, doon ay mga rulers nga nag-istorya nga sa niya mo ni Ginoo. They are scoping at him. Doon ay mga tao nga nangagi, giagian lang siya. Dayon, mga tao nga nung agi rin, naglingo, kuan ba kanang yango silang ulo ba? Awa ingon siya Ginoo kuno siya. Dayon nga naman diya sa cross. Ingon anang nahitabo ani niya. Yet beside him, sa kilid niya, duha ka criminals. Mga tao ni lalaki ni nga condemned to die. Patyon ni sila. Ug naa siya sa cross. Now, these two thieves, kaning duha ka criminal, nag-represent baya ni Satanan of humanity. Represent all of humanity. Sinners guilty before God. Sinners guilty before God. In the midst of suffering and agony, taliwala atong pag-antos o kasakit ni Jesus Christ, si Ginoong Hesus nagsulti pagud siya mga pulong, God dunay paglaom eternally. Eternal hope. The Bible says, mo ning gisulti sa Bible, mo ninyong ibasa, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Luke 23:43. Now, this statement is one of the greatest declaration of salvation ever spoken. Now, in this brief sentence, katong Luke 23:43, kaning mga mubo ra kayong sentence, atong makita dire, unsa ito makita, you can follow in the screen. Ay, wala na sa screen. Makita na ito sa screen o wala man di ay? Okay, salamat yun.
So katong Luke 23:43, brief kayo, mao ni siya ang ato makita the grace of Christ. Number one, ang grasya ni Kristo. Number two, the power of repentance, ang gahom sa pag-ukto sa imong hunahuna. Kay repentance, ang repentance dili na sa maundang kag pagkasala. Ang buot pasabot ang repentance is utrohon imong hunahuna. Unsa ang pag-utro? Kaniadto di pa ka mutuo Ginoo, karon mutuo ta Ginoo. Kaniadto mutuo dili ka mutuo Jesus Christ ka Ginoo, karon mutuo na ka ni Jesus Christ Ginoo. That is repentance. So, mao na number one, katong brief nga message, brief nga bersikulo, number one is ato makita diha ang grasya ni Jesus Christ. Number two, ang gahom, the power of repentance. Number three, the certainty of salvation, ang katinuan sa kaluwasan. Number four, the promise of heaven, ang saad sa langit. So, today, karong kahapon, let us consider this passage carefully. Ato ning pamalandungan karong kahapon. Number one, the condition of the sinner. Ang kondisyon sa usa makasala. The one speaking to Jesus was not a religious leader. Balikon ako. Ang tao nga nakiistorya ni Jesus Christ, dili ni siya religious leader. Dili siya mataro nga tao. Not a righteous man. Not a good citizen. He was a criminal condemned to death. Ano siya? The Bible says, Luke 23:39, kamoy basa ko na ng Luke 23:39. Ready, read. And one of the great factors which were hand prayed to him, saying, If thou the Christ, save thyself and us. So, muna na siya. Kanang word meal factor diya. Well, word meal factor, ang buot pasabot ana, wicked evil doer. Wicked evil doer. Kanang ato na binisayon, og ang usa sa mga kriminal nga gibitay, mibugal-bugal kaniya nga nagaingon, kung ikaw ang Kristo, luwasa ang imong kaugalingon og kami. Muna giingon atong tawhana. Now, kaning mga tawhana, these men were guilty before the Roman law. Sad-ana sila nakabayulit niya sa balaod sa Roman government o nakasupak na sila sa balaod sa Ginoo. This reminds us of the condition of every human soul. Kanilang nagapahinumdum nato sa kondisyon sa matag usa ka kalag. Balikon ako. This reminds us of the condition of every human soul. The Bible declares, maunang declaration sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. For all. Okay. Mauna ang declaration sa Biblia. For all, tanan ta. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Kay ang tanan nakasala, wala exempted. Kay ang tanan nakasala, ang nangwala, ang exempted ang Jesus Christ ra. Kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Then, utrohan na to. And again, Romans 6:23. Yung dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang tanan nakasala, ingon dire, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. Number 2, the awakening of repentance. Ang
murag nagmata na ba? Naawik na siya, nakamata na siya sa pag-utro sa iyang unahuna. The awakening of repentance. Something remarkable happens on the cross. Dunay butang kahibulungan nga nahitabo dito sa cross. Usa ka kriminal nagpadayon og pagbugal-bugal ni Jesus Christ. Pero ang lain nga kriminal nagsugod og realize sa kamatuoran. The Bible says, Luke 23:40, kamoy basa ng Luke 23:40. Ready, read. O mao na gingon sa Luke 23:14, apan ang usa nagatubag nga mibadlong kaniya, mibadlong atong kauban niyang kriminal. Nga nagaingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Sa nakita nga ikaw anaa sa maora nga hukom sa silot. So, mauna na ang iyahang na-awaken siya. Then, kaning tawhana suddenly nakaila siya sa tulo ka mga kamatuoran. Mao ning tulo ka mga kamatuoran na ila ning mga tawhana. He recognized his own sin. Naila niya ang iyang kaugalingong sala. Ingon siya, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Sa Luke 20:41, ingon siya, o kita sa pagkatinuod, angayan nga patyon, kay kita nagdawat sa tukma nga balos sa atong binuhatan. Apan kining tawhana, si Jesus Christ, apan kining tawhana, walay nahimo nga sayop. So, the first ang nakita niya atong tawhana, he admitted his guilt. Gi-admit niya ang iyang mga sala. Number 2 nga nahitabo sa iyang kinabuhi, he recognized Christ's innocence. Na ilan niya ang pagka-inosente ni Jesus Christ. He continued sa 41, ingon siya, but this man hath done nothing amiss. Ingon siya nga, apan kining tawana, Jesus Christ, mo gitudlo, walay nahimo nga sayo. Walay nahimo nga sayo. So, even while dying, the thief, bisan paghapit na sa mamatay, katong kriminal, giilan niya nga si Ginoong Hesus matarong. Si Ginoong Hesus matarong. Number 3, nga na-recognize niya, he recognized Christ's kingship. He recognized Christ's kingship. So, he turned to Jesus and says, sa Luke 23:42, kamor basa ko no anang Luke 23:42. Read. Aw, wala diha no? Agay. Ako na lang sorted rin kaya nag-unsa man atong kuan nag-daot man tungod sa Korinti ni. Ingon dre ikatulo, he turned to Jesus and says, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Muna yung gisulti. So, talagsaon na kain nga statement. This is an amazing statement. Diining panahon na Jesus looked defeated in the eyes of the world. In the eyes of the world. Naa siya gadugo siya gikan sa iyang ulo, gadugo iyang kamot, gadugo ang iyang lawas, gadugo, likod, gadugo. Then, gibugal-bugalon pagyod siya. Then, himalat yun na yun ding panahon na Jesus Christ. Yet, this state, katong criminal, believe Jesus had a kingdom. Remember me when thou comest into thy kingdom. I have to be frank with you na dili ko kaayo ka-definite kung unsa ang bot pasabot aning kingdom, kana bang kingdom nga millennium period kanang 1,000 years
basig mauna na siguro ang iyahang gipasabot or duha mo ning kingdom na millennial kingdom ug na spiritual kingdom. Ang spiritual kingdom mauna ang naapil ta ng kingdom. Mga tanan na believers, the entire world, mga saved, naata na naanda ng spiritual kingdom. Kanang kingdom of heaven maunang millennial 1,000 ka tuig. So kanang ingon siya, remember me when thou comest into thy kingdom, basig katuning 1,000 years mao siguro, pero dili ko definite na ha. So mao na yang gisulti kaning tip ning believe siya ni Jesus Christ nga dunay gingharian, and that is faith. Pagtuo na siya, pagtuo. Then number 4, the simplicity of salvation. The simplicity of salvation. Number 3, the simplicity of salvation. Kuan man jud. Nakuan man jud katong bitang extend. Number 3, the simplicity of salvation. Ug ato manotice nato dire how simple the criminal's request was. Wala siya manghangyo ni Jesus Christ nga badato siya. He did not ask for riches. Wala siya mohangyo ni Jesus Christ nga, Jesus Christ, maka-escape unta mi ani kamatayon na da. He did not ask to escape death. Ingon tong criminal, he simply said, Lord, remember me. And that is a humble cry for mercy. Mauna ang pinakaubos nga hilak sa kaluoy. Kading kriminal, wala na ni siya time nga maghimo pag good works. Wala na. Wala na ni siya panahon nga mabaptize pag tubig. Wala na siya. Wala na panahon nga magpamimbro na siya Baptist Church. Wala na. Wala na siya. He could not join a church. Wala na siya panahon sa mabayran pato niya katong iyang gipag-utangan sa una, katong gipampatay niya nga angay mo bayad sa priso pa siya. He could not make restitution anymore. Ang tanan nga naa niya, all he had was faith in Jesus Christ. Mao nang gihimo niya. And that was enough. Because salvation is by grace. Mao na, kamay basa ng Ephesians 2:8 and 9. Verse 8, read. Verse 9, go. Mao na siya. So, tungod kay ang kaluwasan, grasya, ingon ito, kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas, pinaagi sa pagtuo, o kana, dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tao, nga magpasigarbo.
So, that is the simplicity of salvation. So, kanabitang mga denomination diha nga, mutuo kan Jesus Christ, dahil mapabautismo ka, maluwas ka. Mutuo kan Jesus Christ, dayon mapamembro ka sa ilang simbahan, maluwas ka. Mutuo kan Jesus Christ, dahil magbuhat ka mayo, maluwas ka. Wala na sa Biblia. Klaro kayo na wala na address pulong sa Ginoo. Nga naman, ang kaluwasan, simple ra kayo. It's by grace. Pinaagi ra sa pagtuo. Okay. Nasave ni siya. Akong isulti diri at this point, nga ang atong kaluwasan, lahi ha, dili ingon ani. Ang atong kaluwasan sa New Testament, dili ingon ani. Ang kaluwasan ato sa New Testament, katong giwali ni Pablo by the gospel. Mutuo ta sa gospel. Okay. Number 4. The certainty of Christ's promise. The certainty of Christ's promise. Jesus answered the thief immediately. Immediately, si Ginoong Isos, gitubag niya ang kriminal. Verily, I say unto thee. Now, Luke 23:43. Then sa Luke 23:43 mo na siya, verily, I say unto thee. Kanang word verily, ang buot pasabot na truly, sa pagkatinood, surely, mo na ang buot pasabot na, certainly, mo na ang buot pasabot na. Christ was giving an absolute promise. Then he said something remarkable. Then si Ginoong Hesus, nagsulti siya nga katingalahan kayo. Ingon siya, today shalt thou with me. Sa karong adlaw, ikaw magauban kanako sa paraiso. Dili ugma. Wala sa ikaugma na lang. Dili ugma. Dili paghuman sa isa kagatos katuig. Dili not after centuries of waiting. Unsay gisulti ni Jesus Christ, but today. The moment that thief died, his soul entered into Abraham's bosom. Mao na ni ang dispensation ni Asya Old Testament kay niadtong panahon sa Old Testament, ang tanan nga matay kaniadto dili man mo diretso didto sa third heaven, adto pa didto sa Abraham's bosom. Kay nakahinumdum ba mo siguro atong dunay taong dato sa Book of Luke. Dunay taong dato kay siya, lami kay ibnunon, lami kay siya pagkaon. Dito sa sa iyang pultahan, hubagan in taon to, tila-tilaan sa iyang iro ang iyang hubag. Wa gyud bisag mumuho na lang. Wa gyud niya kuan ni Lazarus. Namatay tong rich man dito siya sa hell. Namatay si Lazarus dito sa Abraham's bosom. Okay. So, kaning tawhana, the moment katong criminal namatay, ang iyang kalag didto sa Abraham's bosom. Ang tawag ana kaniadto paradise. Ang tawag ana kaniadto paradise because Christ had not resurrected yet. When Christ resurrected, Abraham's bosom, called before a paradise, now is in heaven. So, kaniadto ang Abraham's bosom ang tawag ana paraiso. Katong ning adto na si Jesus Christ dito sa langit, kanang tanan adtong naseb iya manggid pandala dito sa langit. Ang paradise karon tuan dito sa third heaven. Tuan na siya. Mao na gadtuan ni Paul. Adto si Paul dito. The Bible confirms the truth, to be absent from the body and to be present with the Lord. Now, akong ipahibalo nga alang sa mga believer, ang kamatayon biya dili biya nakatapusan. For the believer,
death is not the end. It is the doorway into the presence of God. Ang atong kamatayon karon lahi. Kaniadto kaning tawhana pagkamatay niya ang ang iyang ang iyang kalagtuwa dito sa Abraham's bosom. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, gidala ni Jesus Christ ang tanang mga saved tuwa sa langit. So tuwa na karon ang ang paradise na nasa sa third heaven. Kita karon lahi ang atong kamatayon. Kita karon kung mamatay ta ang atong kalag dalon diretso sa langit. Dato sa langit diretso atong lawas dalon sa sementeryo. Pero ang atong kalag diretso sa paradise dito sa langit. Mao ni ato karon. Mao ni ang atong dispensation. So, number 5, the glory of paradise. Ang himaya sa paradise. Mao ni promise ni Jesus Christ. Today shall thou be with me in paradise. Abi no, paradise is the place of eternal joy and peace in the presence of God. Mao na ang paraiso. Mao na ato katuan. Sayo nang kaog, sayo nang huna-una ragod ug dili ka save. Pagkamatay nimo ato ka sa impierno. Mag-antos ka dito. Pero ma-save ka tungod kay gidawat nimo si Jesus Christ kay mong bugtong personal manluwas, mamatay ka didto ka sa paraiso. Unsay naa dito? Eternal joy. Eternal peace in the presence of God. So, mao na the Apostle Paul describe it as a place beyond human words. Katong si kanang mabasa nato sa 2 Corinthians 12:4 ingon diri, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Nakaadto si Paul ano dito. Na ingon siya nga piting nindot agyaw kuno nga dili masulti sa mga pulong ang kanindot sa iyang nakita dito. Ngayon siya, which it is not lawful for a man to utter. 2 Corinthians 12:4. And the book of Revelation speaks of the blessings there. Ingon dito ang Revelation 2:7. To him that overcometh will I give to it of the tree of life, which is in the midst of paradise, of the paradise of God. That is the glory of paradise. Mo ni siya. Unsay bot pasabot ang paradise? Paradise means no more pain. Mao na to atuan. Paradise means no more pain. Paradise means no more sorrow. Wala na kasubo dito. No more sin, wala na mga sala. Then perfect fellowship with God. But the greatest part of paradise is what Jesus said, with me. Heaven is a wonderful place because Christ is there. Naa dito si Jesus Christ. So, mao ni siguro ang number 6. Contrast of the two types. Contrast, ang pagka-contrast ang duha ka kriminal. There were two thieves on the cross. Walag tuo man to sila. Jesus Christ tunga. There were two thieves on the cross. Both were near Jesus. Both heard his words. Both saw his suffering. But only one was saved. Only one was saved. One rejected Christ, one believed Christ. Mao na ang contrast. So, nagpadayag ni nato og importante kay kamatuoran. Mao ni, bisan pagkagduol o naa kay religion, dili na igo ka makadto kag langit. Being near or having religion is not enough. Bisan pagduol ka ni Jesus Christ physically,
Nakaduol ka sa estatwa ni Jesus Christ at simbahan dito kung ilang panyo man natin, ana. Sige, duol ka na physically. That is not enough makato kag langit. One must personally believe and trust Jesus Christ. Ang Biblia nagsulti, he that believeth on the Son hath eternal life, and he that believeth not the Son shall not see life. John 3:36 ingon siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan, ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakitag kinabuhi apan ang kapuot sa Dios magpabilin diha kaniya. So mao ni ang conclusion sa atong mensahe. The story of the dying thief, dying criminal teaches us several powerful lessons. Number one, no sinner is beyond the reach of God's grace. Walay makasasala nga dili maabot sa grasya sa Ginoo. Number two, salvation comes through repentance and faith only in Jesus Christ. Ang kaluwasan, moabot lang na kung utrohon nimo imong hunahuna. Sa una, dili ka mo tuo ni Jesus Christ, kay mo tuo kag santos, tuo na karon. That is repentance. So, salvation comes through repentance and faith only in Jesus Christ. Tuhoy lang si Jesus Christ. Ayaw na punia. Maluwas ka. Ayaw na punia nagbagbuhat pagkag maayo. Kanang magbuhat o maayo na siya, pero human ka masave, human ka maluwas. Ayaw to anang bautismo pagkag tubig aron ka maluwas. Tuo ka Jesus sa bautismo kag tubig. Ay tuo ana, it's not true. Salvation comes through repentance and faith only in Jesus Christ. Jesus Christ gives immediate and certain assurance of salvation. Number 4, heaven awaits those who trust in Him. Ang langit naghulat na niadtong kinsa mosalig ni Jesus Christ. Abi nimo katong kriminal nagsugod siya atong adlaw, gikondem siya sa mga katawan. The criminal began the day condemned by men, but before the day ended, he was in paradise, in Abraham's bosom, and ultimately in paradise in third heaven with Christ. And that is the power of the cross. Mao nang gahom sa cross. Jesus died so that sinners could be forgiven. The Bible declares, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. So mao ni ang atong final appeal sa atong mga igsoon. The question today is simple. Ang pangutana karon simple kayo. Which criminal are you like? Which criminal are we like? Are we rejecting Christ or are we trusting Him? Today, like that criminal, anyone can call upon the Lord. And Christ still gives the same promise of salvation. And may we all hear those blessed words one day, ingnon ka, today shalt thou with me in paradise. Manlingkod ta, manindog ta, mga ta. Amahan na malangit noon, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoong nagapadayon ng mensahe, Lord, bisan sa mga distraction nga gihimo sa mong kaway. Amahan, among gipangamuyo kanimo Ginoo, nga kini mensahe, bulugdang nes kasing-kasing sa matag usa. Among gipangamuyo, amahan, nga kanini ang nga mensahe, it is a dispensation of the Old Testament. Dili ingon ani ang among kaluwasan karong panahon na Lord. Kay kung kami ma-save, ang among kalag diretso diha sa paradise, amahan. Dios kalangit nun, tinamong pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, lingkod ta. And we're going to sing Save, Save. Amen.
Okay, first stanza, ready, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Verse 2. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm living strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Verse. When poor and needy and all alone, in love he said to me, come and to me and I'll lead you home to live with me eternally. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Once again, maayong hapon sa Matagusa. And karon itong idukot ang mga ulo, magampot ta. Buhig balaan nga Diyos, makagagahom sa tanan, tag-iya sa langit o sa yuta Diyos nga balaan. Salamat kay mahan sa kadaugan sa among panimbahon karong kahaponon. Taliwala Lord sa brownout, apan amahan ikaw nag-provide ka na kuryente karong panahuna. Salamat Lord sa mga taong imong gipanggamit alang sa kadaugan ining panimbahon. Salamat sa among pastor. Salamat Lord for the message of salvation. Nasayod mi Lord, bisan pag-unsa ka grabe ka makasasala, apan amahan ikaw andam ka mapasaylo o maghatag og kaluwasan. We are praying, Heavenly Father, ang matag-usa ka namo nasayod mi nga nakadawat na nimo, isip ilang bugtong o personal nga manuluwas. But among ginapangamuyo kanimo amahan, give us the desire, O God, to serve you by spreading your gospel to other people. We are praying, Heavenly Father, for us to be proactive alang sa among Kristohanon nga kinabuhi. And we are praying, Heavenly Father, sa lain na pod nga simana sa among kinabuhi, nga among ginapangamuyo kanimo panalangini ang matag-usa. Bisan pa, Lord, ang mga Kristohanon nga mga manggibiyahe, proteksyon sila, Lord, dahil asla safely silang tasatag sa kadestinasyon. Sa among mga kauban, Lord, nga ang ilang trabaho is more on security matters. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw magaprotect kanila, magapanalangin kanila, alang sa matag-usaman, among ginapangamuyo, pangayoon na mo imong grasya o kaluoy. Sa panahon sa krisis, karong panahon na amahan, among ginapangamuyo, nga masangkap among mga panginhanglanon. Sa among pagpamauli karon, bring us safely home. Bisan pa, Lord, i-bless po damahan ang practice sa choir after the service. In Christ I pray, the forgiveness of our sins. Amen.